Sabi meron daw ako 50 feet na length ng fuselage. So ito, drawing fuselage. 50 feet. Ilalagay ko yung datum line ko dito sa pinaka-corner ng fuselage na to. So, ibig sabihin, itong point na to, ito yung 0, 0. So, lahat ng nasa kanan at lahat ng nasa taas ay positive. Next, sabi yung CG, nasa 25 daw. Itong broken line na to, asa yung CG. Ngayon, mapapansin nyo, hindi ko nilagyan ng y-axis. Kasi yung CG, pinapakailaman lang natin yung galaw niya sa x-axis. Kasi halimbawa, yung CG mo, pumunta sa bandang harapan. Ang tendency nun, magiging nose down yung aircraft natin. Kapag nagpunta sa likod, ang tendency nun ay mag-nose up. Next, meron daw tayong crew na nakaupo 15 feet away. Ibig sabihin, may tao 15 feet away siya sa datum line natin. Tapos, may dalawang pasahero na 1 feet away from the pilot. Ibig sabihin, ito yung pilot natin, ito nga yung crew. Nasa likod niya, 1 feet away, pasahero agad. Lalagay ko yung sukat ng pasahero ay 1 feet away from the pilot. Then, yung tanong kasi, saan mo ilalagay yung 500 pounds na ballast? Ibig sabihin nito, pamabigat na. 500 pounds ballast, saan mo ilalagay dito para yung CG mo is parehas pa rin. Hindi gagalaw ang CG. So ito, nilagay mo 500. Ngayon, ang weight dito ay katulad ng weight sa centroid. Ito, dapat familiar na kayo dito kasi ito yung tinuro sa inyo ni Engineer Paleta. Pagka CG, pinag-usapan natin ay weight. Pero kapag centroid, ang pag-usapan natin dito ay area. Yun lang yung pinagkaiba nila. Pareha sila ng way na pag-solve. So isa-isa yung ulit to. Meron akong crew, yung pilot niya. Lagay ko, siya yung pilot, part. Ang pilot natin, nag-weigh ng 170 pounds. Yun yung sinet natin nung prelim pa lang. Ngayon, gano'n siya kalayo sa datum line? Sinabi naman na 15 feet. Okay, yan. Then, yung y-bar, sabi ko nga, hindi na natin papansin ito. Wala na tayong i-develop dito. Kaya, pwede kong i-zero, pero pupurahin ko na lang. Okay, ano pa yung parts? Ano pa yung ibang parts natin? Yung passenger. Passenger. Then, ang weight nito ay 170. Pero, sinabi kasi na dalawa daw ang passenger natin. Tapos, sinabi din na side by side sila. Ibig sabihin, ito kasi ay side view. Ang isa nating pasahero ay magkatabi dito sa pasahero na to. Hindi natin nakikita sa drawing na to. Pero dalawa yung pasahero dito sa part na to. Kaya magta-times 2. Ang layo niya ay 16 kasi 15 plus 1. Last, itong ballast. Meron nga tayong 500 pounds. Yung tanong, saan nga siya dapat ilagay? So, lalagyan mo na lang muna dito ng variable na x. The next step dito ay yung W times x bar. So, ito, 170 times 15, 170 times 2 times 16, yun yung susolve natin dito. Yung W y bar, since wala nga tayong y bar, pupurahin ko na lang din.
ang formula kasi ng centroid or ng CG ang formula kasi ng centroid ay yung summation, ibig sabihin ng letter E na to, summation, weight times x bar over summation ng weight. Kapag sa y naman, y-axis, ay y-coordinate, I mean, yung centroid sa y, summation w, y bar over summation w. Ito para sa CG. So, kapag sa centroid, imbis na weight ang pag-uusapan, ang pinag-uusapan naman natin ay area. Dito, yung weight mapapalitan ng area. So ito nga, ito ang equations ng centroid. Alam nga natin na ang centroid natin ay nasa 25. So ngayon, saan tayo kukuha ng summation ng W? Pwede natin itong tatlo i-total. Tapos yung summation ng Wx, ito total depth ito, tatlo na to. Okay, so ngayon, sabi, ang ballast natin dapat nandito sa coordinate na to, 34.52, para yung CG mo ay hindi gumalaw. Dito malalagay yan sa bandang likod. 34.52 na. So, ganito lang mag-CG. Ganito lang mag-CG. Dito lang kayo magbabase sa table na to.